celebrate Christmas. Ito po ay batay sa ating sinusundan na Know the Truth magazine ni Father Paul kay Parambadam. Dito po sa volume 1, sa page 23, ang tanong niya ho ay, can we celebrate Christmas? Maari daw po bang ipagdiwang ng mga Kristiyano ang Pasko? Alam po ninyo, hindi naman ho kasi lahat ng Kristiyano nagdidiwang ng Pasko. Ang nagdidiwang lamang po ng Pasko ay yung mga tunay na Kristiyano. Amen? Amen. Kung hindi ka tunay na Kristiyano, edi huwag ka mag-celebrate ng Pasko. Pakiusap ko lang, huwag kang kumubra ng Christmas bonus at 13th month pay. Para fair po ang laban. Amen? Amen. Nabanggit ko ho ito kasi ho, meron po tayong mga kapatid sa labas ng Santa Iglesia, maging sa labas din po ng mainstream Christians, no? Na hindi talaga sila nagdiriwang ng Pasko. Kagaya po ng Jehovah's Witnesses, yung mga saksi ni Jehovah, yung mga iglesia ni Kristo, yung mga Sabadista, at yung mga Mormon. Wala pong puwang sa kanila ang pagdiriwang ng Kapaskuhan. Siguro ho, naiintindihan ko kung bakit. Ibigay na ho natin sa kanila. Bakit ho ikanyo? Sapagkat hindi sila kumikilala sa tunay na pagka-Diyos ng Panginoong Hesukristo. Kung hindi ka kumikilala kay Kristo, bilang Diyos mo, bakit mo ipagdiriwang ang Pasko? Sapagkat ang itinatanghal, ang inaalala sa Kapaskuhan, ay ang pagkakatawang tao ng Diyos. Amen? The incarnation of God becoming man. Kaya siguro maintindihan natin, they are just trying to be consistent. Walang puwang ang Kapaskuhan sapagkat walang puwang ang pag-alaala sa katotohanan na ang tunay na Diyos ay nagkatawang tao. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, and the Word was made flesh and dwelt among us. Amen? Ang salitang tunay na Diyos na nagkatawang tao at nakipamuhay kasama natin, tunay na Emmanuel, ang Diyos na sumasa atin. Yun po ang ating saklaw ng ating pag-aaral sa banal na kasulatan sa umagang ito. Maaari hubang ipagdiwang ng isang Kristiyano ang Pasko? Tayo hong mga Katoliko, alam ho natin ang sagot, yes na yes. Amen? Amen. Pero ho, mas may malalim po itong kahulugan sa ating pag-aaral. Kasi karamihan ho ng mga tumutuligsa sa pagdiriwang ng Pasko ay hindi rin po nagdiriwang ng kaarawan. No? Hindi sila nagdiriwang ng birthday sapagkat nila sa Biblia, wala naman daw po na taong matuwid ang nag-birthday. Sapagkat babanggitin ho nila yung mga nagdiwang ng birthday sa banal na kasulatan, ang mga naitala ho ay mga taong masama. No? Yun yung kanilang pinagbabatayan. Isa na po dyan ay si Faraon, ang hari ng Ehipto, na binabanggit sa Genesis 40, versikulo 20 hanggang 22. Si Faraon, isang taong masama ng diwang ng birthday. Kaya, yung nagdiriwang ng birthday ay taong masama. Yun ho ang kanilang lohika. Pero alam po natin na yung pangangatwiran na yan ay palso. Amen? Amen. Alright. Meron pa hong isa, no? Si Herodes. Alam naman po natin sa Marcos 6, 21-28, nagdiwang ng birthday si Herodes. May sumayaw pa. Si Salome na bighani, no? At imbis na yung birthday celebrant ang bigyan ng regalo, sinabi niya doon sa babae na sumayaw, naakit siya ng kanyang alindog, hingin mo sa akin kung anong nais mo, kay kalahati ng kaharian ko, ibibigay ko sa iyo. Yung nanay ni Salome, sinabihan siya, hingin mo ang ulo ni Juan Bautista. Kaya si Herodes na nagdiwang ng birthday, isa ring taong masama. Kaya ang nagbe-birthday, masama. No? Alright. Meron pa hong isa.
yung mga anak ni Job, nagdiwang ng kaarawan. At sinasabi sa banal na kasulatan na sila rin ay hindi mga taong matuwid. Ayon sa Job 1:4 at saka versikulo 18 hanggang 19. Tatlong instances po ng mga tao sa Biblia ang nagdiwang ng kaarawan. Kaya po ang kanilang konklusyon, sapagkat sila'y nagdiwang ng kaarawan at sila'y mga taong masasama, lahat ng nagdidiriwang ng birthday ay masama. Ganun po ang lohika. Alam nyo ho, may problema ako sa lohikang yan. Sapagkat ang mga taong masama, kumakain din naman. Wag na tayong kumain. Amen? Ang mga taong masama ay nabubuhay din naman. Binibigyan din naman sila ng ulan at ng araw ng Diyos. Ibig sabihin, wag na ho tayong humingi ng araw at ulan sa Diyos para wag tayo matulad sa mga taong masama. Di ho ba impertinente yung ganyang pangangatwiran? Pero ang mas maganda ho, tingnan ho natin kung bakit sila ay binabanggit sa Biblia na mga taong hindi matwid o masama. Ang importante ho, ano ba talaga yung ginawa nila nung kanilang birthday o kaarawan bago tayo humusga ng kapwa. Pupuntahan ko po yung mga anak ni Job. Sabi po dito sa Job 1:4, at ang kanyang mga anak ay nagsiyaon at sipagdaos ng kapistan sa bahay ng bawat isa sa kanya-kanyang kaarawan. At sila'y nangagsugo at ipinatawag ang kanilang tatlong kapatid na babae upang magsikain at magsiinom na kasalo nila. Kumain ho sila, no? Nagsiinom. Ganun din ho ang ginagawa natin tuwing birthday. Wala naman hong masama siguro sa pagkain at sa pag-inom. Pero ho, itong mga taong ito, maliban sa kanilang ginawa, meron pa pong binabanggit sa Biblia. Sa versikulo 18 hanggang 19, ito po ang sabi. Samantalang siya'y nagsasalita pa, ay dumating naman ng iba at nagsabi, ang iyong mga anak na lalaki at babae ay nagsikain at nagsiinom ng alak sa bahay ng kanilang kapatid na panganay. At narito dumating ang malakas na hangin na mula sa ilang at hinampas ang 4 na sulok ng bahay at lumagpak sa mga binata at sila'y nangamatay at ako lamang ang nakatanang mag-isa upang magsaysay sa iyo. Namatay ho yung mga anak ni Job nung araw ng kanilang birthday. No? Pero anong ginawa ni Job? Verse 20, nang magkagayoy bumangon si Job at hinapak ang kanyang balabal at inahitan ang kanyang ulo at nagpatira pa sa lupa at sumamba. Verse 21, at sinabi niya, hubad akong lumabas sa bahay bata ng aking ina at hubad na babalik ako roon. Ang Panginoon ang nagbigay at ang Panginoon ang nag-alis. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Amen? Yun ang ginawa ni Job. Pero doon po sa aking pagbasa, meron pong pag-inom, meron pong party, meron pagkain, meron pong kulang. Nakalimutan ang magpasalamat sa Diyos na buhay. Amen? Amen. Nakalimutan na magpasalamat sa Diyos ng buhay. Amen? Nakalimutan magpasalamat para sa biyaya ng buhay. Siguro ho, tayo minsan ganon din, nauuna ho sa ating buhay yung party. Party naman tayo dyan, di ba? Nauna yung inuman, nauna yung mga kakainin, tinawag yung mga barkada sa kanyang kaarawan. Masama ho yun kung nakalimutan nyo ang magbigay papuri sa Diyos at magbigay sa Kanya ng pasasalamat at ibalik sa Kanya lahat ng kapurihan sa biyaya ng buhay. Amen? Amen. Yung po ang importante. Hindi po yung birthday mismo, kundi yung ginagawa sa panahon ng kaarawan, ang magpasalamat sa Diyos. Kaya nga ho minsan, di ba napakaganda kung ating ibabalik yung ating sinaunang kultura. Kapag birthday mo, syempre gagaya ka. Once a year lang naman Maanong isuot mo yung pinakabago mo at pinakamagandang damit. At anong gagawin mo? Ako'y magsisimba. Amen? Amen. Yun ho ang ginagawa noon
bago ho pag-usapan yung kasayahan, yung party na yan, bahagi yan ng buhay ng tao. Hindi natin inaalis yan. Pero una sa lahat, ang Panginoon. Ang makaalala, magpasalamat sa biyaya ng buhay, magpasalamat sa mga biyaya na natanggap nung nakaraang taon, at hihingi tayo, dudulog ulit tayo sa Diyos ng ganun pa rin o mas malaki pa na pagpapala sa atin sa mga susunod na araw ng ating buhay. Amen? Magsimba. Yun po ang lundoy ng usapin. No? So, doon po natin nakita, may nakalimutan na elemento. Nakalimutan ang ating Panginoong Diyos, ang Panginoong Diyos ng buhay at ang Diyos na buhay. Ngayon po, sa ating pag-aaral, no, dadagdagan po natin na hindi naman ho masama sa mata ng Diyos ang araw ng ating kaarawan, ang ating birthday. Sapagkat naririto po sa banal na kasulatan, meron naman po tayong mga mababasa na patunay na hindi naman masama ang araw ng ating kapanganakan. Bagkos ito po ay mabuti. Dito po sa aklat ng Ecclesiastes sa Lumang Tipan, ganito po ang binabanggit ng banal na kasulatan sa 7:1. Ang mabuting pangalan ay maigi kaysa mahalagang ungwento, at ang kaarawan ng kamatayan kaysa kaarawan ng kapanganakan. Hindi naman sinabing masama ang araw ng kapanganakan, ngunit mas mahalaga pa. Ano yon? Ang araw ng kamatayan. Kaya nga ang mga santo, pinagdiriwang natin ang kanilang kapiestahan sa kanilang birthday sa langit, ang araw ng kanilang kamatayan. Pero hindi sinabi sa talata na masama ang araw ng kapanganakan. Mabuti yon, mainam yon, pero mas meron pang nakakahigit na dapat nating pinaghahandaan. No? Our birthday in heaven. Amen? Amen. So yun po. At binabanggit din po sa banal na kasulatan na hindi naman sa lahat ng araw na inaalala natin ang ating kapanganakan. Once a year lang naman ho di ho ba? Hindi naman araw-araw. Walang problema ho doon. Sapagkat alam naman po natin sa banal na kasulatan that there is a time for everything. Sabi sa Ecclesiastes 3:3, okay, Ecclesiastes 3:2, a time to be born and a time to die, a time to plant and a time to pluck up that which is planted. Sa verse 4, a time to weep and a time to laugh, a time to mourn and a time to dance. No? Merong panahon, ika nga, weather lang yan. May panahon para magsaya, merong panahon para maglungkot. Huwag po nating ipagmaramot sa ating mga sarili na sa araw ng ating pagunita ng ating kapanganakan ay panahon po yun ng pagdiriwang o pagsasaya. Pero kung umaten naman ho kayo ng burol, wag naman ho tayong masyadong masayang-masaya. Diba? Na parang salamat naman at namatay na tong kalabang kong to. Amen? Amen. So there's a time for everything. Okay. Hindi po natin maiaalis sa mga tao na meron po talagang mga tao na tila baga pinagtakluban ng kanilang mundo. No? Lagi silang malungkot. Hindi sila nakakahanap ng panahon para magsaya, pati birthday, ayaw ipagdiwang. Ang sabi po ng Biblia sa Proverbs chapter 15, verse 15, lahat ng mga araw sa nagdadalamhati ay masama. Ngunit, siyang may masayang puso ay may laging kapistahan. Amen? Meron po ba tayong masayang puso? Meron. Alam niyo ho, ang birthday, yan po ay pista. It's a feast. No? At hindi natin pinagmamaramot sa ating sarili. Dahil walang iba naman na nagbibigay sa atin ng kasayahan, kundi ang Panginoong Diyos. Amen? Amen. Ngayon, dumako po tayo sa usapin ng
Pasko, ng Christmas. Totoo ho, wala naman ho talaga sa banal na kasulatan na ipinag-utos ang pagdiriwang ng Pasko. Pero hindi nangangahulugan, sapagkat hindi po yan ipinag-utos sa Biblia, ay hindi na natin maaaring gawin. Sapagkat malinaw po sa banal na kasulatan na ang bayan ng Diyos, ang ating iglesia, ang ating simbahan, ang bayan ng Panginoon ay maaaring magpasya ng kanyang sariling mga kapistahan. No? It is God's people that decide what feasts to celebrate. At makikita natin yan maging sa lumang tipan. Halimbawa, ang kapistahan ng Purim nung panahon ni Reyna Esther. Hindi po ipinag-utos ng Diyos yun. No? Ito po ay pag-aalala nila nang sila'y iniligtas ng Diyos, no? Sa kamay ng hari nung si Esther ay namagitan sa hari na iligtas ang bayan ng Diyos, ang Israel, dahil ito po ay bunga ng intriga sa kaharian. Noon ho pala, may mga intrigero at intrigera na, may mga inggitero at inggitera na magitan si Reyna Esther doon sa hari at sila po ay iniligtas. At bilang pagpapasalamat sa Diyos, no? Yung bayan mismo ay nagpasya na magdiwang ng kapistahan. At ang tawag po sa kapistahan yan ay Purim. Babasahin ko po sa Kapitulo 9, versikulo 17 ng aklat ni Esther. Ito'y nagawa ng ika-13 araw ng buwan ng Adar, at ng ika-14 na araw ng buwan ding yaon ay nangagpahinga sila at ginawang araw ng pistahan at kasayahan. Bayan ho ang nagpasya. Ginawa nilang araw ng pistahan at kasayahan. Maanong gunitain din ho natin ang kapanganakan ng Panginoong Hesus? Di halos na yun po ay araw ng pagliligtas, di ho ba? Sapagkat ang Diyos ay kapiling na natin. Ito nga, niligtas lang sila sa kamay ng hari. Malaking kapistahan na, gasino pa kaya, no? Yung pagkakatawang tao ng tunay na Diyos at siya'y ipanganak ng birhen upang makapiling natin. Sa versikulo 18, ngunit ang mga Hudyo na nanga sa Susan ay nagpipisa ng ika-13 araw niyaon at ng ika-14 niyaon at ng ika-15 araw ng buwan ding yaon ay nangagpahinga sila at ginawang araw ng kapistahan at kasayahan. Kaya't ang mga Hudyo sa mga nayon na nagsisitahan sa mga bayan na hindi nangakukutaan, ginagawa ang ika-14 na araw ng buwan ng Adar na araw ng kasayahan at pistahan at mabuting araw at ng padalahan ng mga bahagi ng isa't isa. Hindi pala masama ang sabi dito, mabuting araw. Itinakda ng bayan ng Diyos at nagpadalahan sila ng mga bahagi sa isa't isa. Parang tunog na tunog, exchange gift. Amen? Amen. Anong masama doon? Alright. Verse 21, upang ipagbilin sa kanila na kanilang ipangilin ang ika-14 na araw ng buwan ng Adar at ang ika-15 niyaon taon-taon. Sila mismong nagpasya, bayan ng Diyos sa lumang tipan. Tayo, mas lalo nang may karapatan at kapangyarihan na magpasya ng ating mga kapistahan na mabuting mga araw sapagkat tayo na ang kaganapan ng bayan ng Diyos sa bagong tipan. Amen? Amen. Verse 27, ang mga Hudyo ay nangagpasya at nagsipangako sa kanilang sarili at sa kanilang binhi at sa lahat ng yaon na nagpipisan sa kanila na anupat huwag magkulang na kanilang ipangingilin ang 2 araw na ito ayon sa sulat niyaon at ayon sa takdang panahon niyaon taon-taon. Ang mga Hudyo, mga kapatid, nagsipagpasya at nangako. Kung yung mga Hudyo nga nagpasya at nagsipangako
tayo pa kayang mga Kristiyano ang tatanggalan ng kapangyarihan na gawin, ang maaaring gawin ng bayan ng Diyos. Amen? Amen. So yun po ang ating pangangatwiran. Hindi masama sa banal na kasulatan na yung mga tao mismo magpasya ng kanilang sariling kapistahan. Ngayon ang tanong, bakit po natin ipinagdiriwang ang kaarawan ng Panginoong Hesukristo? Hindi naman po siguro masama, no? Alalahanin po natin mga kapatid na ang Christmas, ang ating sineselebrate, hindi yung petsa. Amen? It is not the date. It is not the day. It is not December 25 that we celebrate, but rather it is the event. Yung isang kaganapan na nangyari sa kasaysayan ng sanlibutan, na ang anak ng Diyos ay naging anak ng tao, ipinanganak ng isang babae sa kaganapan ng panahon. In the fullness of time. Galatians 4:4. Itong sabi ni Apostol Pablo sa Galatia 4:4, patuloy hanggang 5. When the fullness of time has come, God sent forth His Son, born of a woman, born under the law, to redeem them that were under the law, that we might receive the adoption as sons. Di ho ba napakagandang pagnilayan ng anak ng Diyos? Dumating ang kapanahunan, sinugo ng Diyos ang kanyang anak na ipinanganak ng isang babae na ipinanganak sa ilalim ng kautusan upang matubos niya ang nanga sa ilalim ng kautusan, upang matanggap natin ang pagkupkup sa mga anak. Mga kapatid, ang ating pinagdiriwang hindi petsa. Ito po ay kaganapan. Pagkapanganak sa anak ng Diyos upang tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Amen? Amen. Yun ho. At hindi po masama na ang araw ng kapanganakan ay gunitain. Sapagkat ang araw ng kapanganakan ay hindi kasumpa-sumpang araw ng ating buhay. Yun ay araw na dapat na ipagpapasalamat. Kagaya po ni San Juan Bautista, no? May binabanggit po sa kanya ayon dito sa Ebanghelyo ni San Lucas. Pakibasa nga kapatid, ang Lucas 1:14 na tungkol ito sa kapanganakan ni San Juan Bautizador. Ikaw ay matutuwa at magiging maligaya at marami ang magagalak sa kanyang pagsilang. Ayon. Narinig ho natin, ano yung mga words? Matutuwa, magagalak, magsasaya sa araw ng kanyang pagsilang. Okay? Magkakaroon ka ng ligaya at galak at marami ang maliligaya sa pagkapanganak sa kanya. Ang araw po ng kapanganakan ay araw ng kasayahan, ng katuwaan, ng sigla at galak. Lalo-lalo na po kapag ang pinag-uusapan ay ang Panginoong Hesukristo. Napuno ho ng galak ang sangkatauhan, ang buong mundo. At yan po ay mababasa natin sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 2. Simulan ho natin ang basa sa versikulo 8, patuloy hanggang 15, upang marinig natin kung gaano kasakbibi ng tuwa at galak ang sangkatauhan. Sa lupain ding yaon ay may mga pastol na nasa parang, nagpupuyat sa pagbabantay ng kanilang mga tupa. Biglang lumitaw sa harapan nila ang isang anghel ng Panginoon at lumaganap sa paligid nila ang nakasisilaw na kiningningan ng Panginoon. Natakot sila ng gayon na lamang, ngunit sinabi sa kanila ng anghel, "Huwag kayong matakot, ako'y may dalang mabuting balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao, sapagkat isinilang ngayon sa bayan ni David ang inyong tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Ito ang palatandaan, matatagpuan ninyo ang isang sanggol na nababalot ng lampin at nakahiga sa sabsaban."
Biglang lumitaw sa tabi ng anghel ang isang malaking hukbo ng kalangitan nang nagpupuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Nang makaalis na ang mga anghel pabalik sa langit, ang mga pastol ay nag-uusap-usap. Tayo nasa Bethlehem, tingnan natin itong binalita sa atin ng Panginoon. Narinig ho ninyo, nung kaganapan ng pagkapanganak ng Panginoong Hesus, puspos ng kagalakan, hindi lamang ang lupa sa pamamagitan ng mga pastol, kundi maging ang sangkalangitan, sapagkat ang anghel ng Diyos at ang hukbo ng sangkalangitan ay nagpupuri sa Panginoong Diyos. Ano yung mga katagang narinig natin? Kagalakan, kasiyahan, luwalhati sa Diyos, papuri sa Diyos. Yun ho ang ating ginagawa kapag araw ng Kapaskuhan. Nakikiisa po tayo sa kasiyahan, sa kagalakan ng pagkapanganak ng Panginoong Hesukristo. Hindi po yung petsa, kundi yung kaganapan. It is the event. It is the happening rather than the date. Mga kapatid, siguro magtatanong kayo, anong ibig sabihin ng Christmas? Ang ibig po sabihin ng Christmas, Christ Mass. The Mass of Christ. Kasi yun po ay liturgical event. No? Sa liturhiya natin, ginugunita. At kapag araw ng Pasko, ang ating pangunahing gawain bilang mga Kristiyano ay gunitain ang kapanganakan ng Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng misa. That's why Christ Mass is celebrated to commemorate that event. Minsan nga ho, napapailing ako at natatawa minsan, bakit yung ating mga kapatid na protestante nakikipamasko din? Diba? Kahit mga Protestant, Lutheran, Baptist, Born Again, United Church of Christ in the Philippines, lahat ng mga Protestante maliban doon sa nauna kong binanggit na mga hindi naniniwala na Diyos si Kristo, may Christmas din. Pero ang tanong, asaan ang Christ Mass ninyo? Where is your Mass? Di ho ba wala? Kanino po ngayon lumalabas ang consistent sa ating gawain? Tayo pong mga Katolikong Kristiyano, because we have Christmas, the Mass of Christ. Ang isang pariho, kapag araw ng Kapaskuhan, may pribilehiyo na magmisa ng 3 beses. If you notice, there are 3 masses, no? Liturgically speaking, during December 25. At lahat po yan ay gumugunita sa pagkapanganak ng Panginoong Hesus. Unang misa, yung gabi pa, madilim-dilim pa, no? Misa de Gallo. That Mass, that Christ Mass or the Mass of Christ commemorates the eternal birth of the Son of God. Ang kanyang pagkapanganak mula sa Ama magpasawalang hanggan. The eternal generation of the Son of God, of the second person of the Trinity, the only begotten of the Father. God from God, light from light, galing sa Ama. Wala siyang ina sa kanyang pagka-Diyos. Amen? Amen. Yung pangalawang misa, umaga na ho yun. Yung pagkapanganak ni Kristo sa panahon. The birth of Christ in time, born of the Virgin Mary. Wala naman po siyang ama sa kanyang pagkatao. Amen? At ang pinakatlong misa po, Christ Mass, the Mass of Christ, is the birth of Christ in our souls. No? Ang maipanganak si Kristo sa ating mga puso, na mabuhay siya sa ating pagkatao. No? Meron po tayong pwedeng pagpilian. Sana ho, pag birthday ng Panginoon,
sentro natin siya. Masama naman ho na yung birthday celebrant ang wala sa ating mga party. So ito lamang po ang aking panawagan sa inyo mga kapatid kong Kristiyano sa Children of Light Catholic Community. Put Christ back in Christmas. He is the reason for the season. Without Christ, there is no Christmas. Without Christmas, there is no salvation. Sapagkat hindi ipinanganak ang Panginoong Hesukristo. Wala na po tayong magagawa doon sa pagkapanganak niya bilang anak ng Diyos Ama. Wala pa ho tayo nun eh. Siya lamang ho yun at ang Diyos Ama at Espiritu Santo ang umiiral magpasawalang hanggan. Hindi na rin ho natin mababalikan yung pagkapanganak ng mahal na Birheng Maria kay Kristo sa Bethlehem. Pwede na lamang ho nating gunitain. Pero meron pa po tayong magagawa. Ang hayaan ng Panginoong Hesus ay mabuhay sa ating mga puso, sa ating mga kaluluwa, mabuhay sa kung sino tayo sa daigdig na ito. Upang makita ng buong mundo ang mukha, ang larawan ni Kristo sa ating mga sariling buhay. Yun po ang aking mensahe mga minamahal na kapatid at maraming salamat po sa inyong pakikinig. Once again, Merry Christmas to all of you.